Pero gaya ng isinuggest nyo rin na upang magawa ang mga pangakong binitawan sa inaugural speech ni Pinoy ay dapat magsimula siya sa kung ano ang dapat kailangan at yan ay ang charter change. Exactly. Okay. Pero eto, gaya ng binanggit ko na may text tayo rito, no? Mukhang nabasa rin ni Nards Romero yung sinasabi ko kanina, no? At ang sabi niya sa kanyang text ay, Koyang Saldi, napanood ko sa TV na ang Liberal Party, no? So, sa close and open parenthesis, yung LP niya ay Lipat Party, ano yan? Ay haharangin nila at all costs ang unang bill ni Congresswoman na charter change. Yan yung binabanggit ko kanina, engineer, no? Na nagbabalak magsulong ng isang bill o panukalang batas si Congresswoman Arroyo na baguhin ang konstitusyon. Pero sinasabi nga ng Liberal Party na kanilang haharangin ang anumang bill na magsusulong para sa pag-amyenda ng saligang batas. Masakit yun, di ba? Hindi namin makita na iigi ang kabuhayan ng mga Pilipino hanggang hindi binabago yung constitution. Kasi nakita na nga natin ang nangyari for the last 27 years. Yung last year lang, yung report dito 2 million na Pilipino na naman ang naghihirap. Nagdagdag. Naidagdag sa mahirap. Yan, ano? Para ang taon lang. Oo, tama. Okay, meron yata tumatawag sa linya ng 8978374. Huwag niyo po nga tawagan ang 8978374. Tawagan niyo po ninyo yung isang linya, ano po? 895-4460. 895-4460. Dahil yung 8978374 po ay gamit po ni Engineer Arthur Bioy na tumatawag po from Los Angeles, ano po, sa LA, California. Ayan, no? So, meron tayong call. Pero magagalman, tuloy lang tayo, engineer, no? So, ibig nating klaruhin lang, engineer, no? Na sana ay mag-isip naman itong grupo ng Liberal Party na hindi como si Pangulong Arroyo dati ang siyang nagsusulong ng pag-amyenda ng saligang batas ay haharangin nila. Dapat mawala na sana yung kaugalian ng Pinoy na basta't galit sila sa isang tao, kahit na anong magandang gawin nito ay hindi po pwede para sa kanila. Actually, yung tinatawag namin na squandered opportunity. Kung hindi maasikaso kaagad yan, kasi yung mga kinatatakutan namin, meron malaking problema mangyayari. Okay. Hindi na galing sa mga politician, kung hindi ang mga naghihirap na mamamayan na gagawa ng problema. Hindi napakadali naman sanang makumbisi ni President Noynoy na wala naman na nagawang kahit konting kaigihan sa mga mamamayan yung lumang constitution ng mother niya. Kung meron, di sana nakita na ng tao. Yung bagong report nadagdagan na naman ng 2 million na Pilipino ang naghihirap ngayon. Okay. Engineer, meron... Okay. Nadagdag yun, hindi yun ang numero na mahirap. Dagdag. Nadagdag 2 million in last year lang. During last year lang. Okay. Engineer, meron po tayong caller, no? Si Mrs. De Guzman. Ano po? Ito po yung natatanda ko, ang asawa po nito ay nasa Tucson, Arizona. No? So, ilipat ko po yung linya. Okay? Ilipat ko po yung linya ng telepono. Mrs. De Guzman, magandang gabi po. Saldi, magandang gabi. Apo. Engineer, more power sa inyong dalawa. Apo. Bagong gobyerno, bagong palakad. Yan. Sana kung sinasabing pagbabago, yung hindi pa nangyayari, parang multo na kaagad. Hindi ba tama yung kasasabi mo lamang, Saldi? Yung bakit hindi tignan. Pansinin yung ganda ng ibubuti. Kaysa yung pukol ng kasamaan. Tama. Bakit tapos na ng yung nakaraang gobyerno? Bakit kailangan ungkatin pa? At bakit kailangan yung sugat lagyan pa ng asin at kalamansi? Kung talagang pagbabago ang kailangan, bakit yung mga vengeance, kung anong mga wala namang napapatunayan, ay nagpupukol tayo sa halip na
tignan na yun, go ahead and see the future. Yung magkaisa na. Yung inilalahad na kamay, tanggapin na. At magkaisa, unity. Itong bansa na to, kahit tapos na ang eleksyon, parang kung ano yung mga batuhan ng mga putik sa muka, patuloy pa rin kahit tapos na ang eleksyon. Ano ba yan? Hindi na tayo natapos sa ganitong klase ng pamayanan. Bakit pukol ng pukol ng mga salitang hindi maganda sa kapwa? Sa komot, bumaba na, umalis na yung dating, nagbigay na. Kaparis niyan, yung mga Noel daw, Noel Kuno. Asan? Di nangyari ba? Ngayon, yung mga, bakit parang takot na takot sila? Anong kinatatakot nila kay GMA? Yan ang pinagtataka na. Hindi ako na pumapanig kay GMA. Former President Gloria Macapagal. But, come on, let us respect with other. Yes. Respeto. Tama po. Tapos na ang eleksyon, tapusin ang lahat yan. At wala ng color coding. Tama. Isa na, kay binoto kay Sinoynoy, kay hindi, siya pa rin ang presidente. Yes. Tinanggap natin yan, so be it. Let us wait and see. Sabi nga nung isang caller. Yes, o tama nung po. isang texter. Apo. Kaya bakit ganyan? Hindi pa nga nangyayari. Charter change, pag-aralan. Kung ano ang ikabubuti ng buong Pilipinas, di baguhin. Kasi minsan ang mga Pilipino takot sa pagbabago. Yan. Tama diba? po. Tama. O ngayon, isinisigaw nitong bagong gobyerno pagbabago. Including the Constitution. Of course. Ang daming mali. Baguhin na pasay. Kumbaga, yung marami ng hindi bagay sa napapanahong ngayon. Kasalukuyan. Hindi na bagay. Opo. Ang dami ng mga obsolete. Tama. Kaya kung maaari mga makakababayan, nananawagan kaming mga nanay, magkaisa at igalang ang bawat isa. Okay. Lalong-lalo na babae ang pinagpupukulan ng mga hindi magagandang salita. Okay. Magandang gabi, Saldi and Engineer. More power to you and God bless. Okay, maraming salamat po, Mrs. Tegusman. Okay, Engineer, narinig mo? Yeah, very good speech. Sana marami ang nakarinig nun. Okay, meron pa tayong isang text dito, Engineer, no? Bago tayo medyo pansamantalang mamaalam. Sabi ni Boy Negro ng San Luis, Pampanga, sabi niya, Mr. Saldi, huwag nang magbanta si Pinoy upang takutin si ex-PGMA. Kasuhan niya agad upang malaman luminaw na ang sabaw ng pusit. Kala mo may magagawa siya. Ayan. Mahirap luminaw ang sabaw ng pusit, ha? Tama yung sinabi ni kasi yung puro salita lang baka walang mahantungan yun. Kailangan na gawa na. Okay.